Isa sa mga kilalang tourist attractions dito sa South Korea at talaga namang dinudumog ng mga turista ay ang Namsan Tower. Tara, ako si Chad and this is my story here in South Korea. Today ay samahan niyo na naman kami para sa isa na namang gala. Ang aming pupuntahan ay isa sa pinakakilalang tourist attractions dito sa South Korea. Walang iba kundi ang Namsan Tower. Maaga nga kaming umalis sa dormitory. Kumain nga kami sa aming shiktang para mag-agahan. Sumama din sa araw na to ang dalawang Vietnamese na kawork namin since gusto din nila makapunta ng Namsan. Sumakay nga kami ng bus papunta sa may subway station. Nagabulan pa nga kami dahil may iwanan na kami ng bus. Dito kasi may allotted time ang dating ng bus sa mga station. So pag hindi ka nakaabot, more or less mag-aantay ka ng matagal. Dito nga kami sa may Chuji Station sasakay ng subway papuntang Myeongdong. Mas malapit kasi ang Namsan sa Myeongdong kaya doon kami bababa. Ang galing nga ng subway dito dahil connecting lahat ng station dito sa South Korea. Hindi mo kailangan maglabas-pasok sa bawat istasyon. Kailangan mo lang mag-transfer ng line para makarating ka sa pupuntahan mo. Ang kinaganda pa dito, hindi ganun kamahal ang bayad. Ito pala yung dalawang Vietnamese na kawork namin. 4 yan sila kaya lang 2 lang yung sumama. Isang oras nga mahigit ang biyahe mula Chuji Station hanggang Myeongdong. Medyo may kalayuan din. Dito nga kami dumaan sa may underground shopping center. Ito yung kilalang shopping center dito sa Myeongdong na talaga namang dinudumog ng mga turista dahil abot kaya ang mga presyo. Pambili nga lang ang wala. Paglabas mo ng station ay maglalakad ka lang ng konti dahil medyo malapit na rin naman ang Namsan. Mula nga dito ay tanaw na tanaw mo na ang tower. Nakakatuwa lang dahil dati sa online ko lang ito nakikita pero ngayon masasabi kong isa na naman to sa mga magandang experience ko dito sa South Korea. Naglakad-lakad na nga lang kami para din ma-experience yung magandang atmosphere dito sa Myeongdong Street. Madami ang turista kami ng kasalubong, may mga Pinoy na nagbabakasyon at madami pang iba. Marami ding mga kainan sa lugar at tsak na hindi kayo magugutom dahil kaliwat ka na ng mga kainan. Yun nga lang medyo pricey. Papunta nga kami nito sa may sakayan ng cable car dahil gusto din namin ma-experience sumakay since nandito na din naman kami. And first time ko makakasakay ng cable car na mostly sa mga Korean novela ko lang nakikita. Hindi na nga pala malamig ngayon dito sa South Korea dahil spring na. Unti-unti na rin namumukadkad ang mga cherry blossom. Halos makikita mo kahit saan dito sa South Korea, ang dami mga cherry blossom. Nakakamangha. Ito yung panahon na hindi natin ma-experience sa Pilipinas. Ito yung cable car na sinasabi ko sa inyo. Sobrang ganda. And I never imagine na makakasakay ako dito. Wala talagang imposible kung gugustuhin natin. Mula dito sa labas ay kailangan namin kumuha ng ticket. Medyo mahaba nga ang pila dahil ang daming gustong sumakay. Mga turista na galing sa iba't ibang bansa, mga Koreans at pati na rin kami. May mga kasabayan din kami mga Pinoy na sasakay ng cable car. Nakakatuwa nga dahil kahit saan ka pumunta may mga Pilipino talaga. Ang ticket nga pala ay nagkakalaga ng 15,000 won kapag round trip at 12,000 won naman kapag one way lang. Para sulit ang sakay kaya round trip ang kinuha namin. Ilang sandali pa ay nakasakay na din kami. Sobrang haba nga ng pila pero mabilis naman umusad. Akala ko nga dati 5 o 6 lang ang sakay sa cable car pero hindi dahil siksikan sa loob. Kasya nga siguro mga 20 katao dahil 2 cable car lang ang meron dito. Pero ayos lang dahil ang pinunta naman namin dito ay yung experience na makasakay sa cable car. Kapag nakasakay ka sa loob ng cable car, ganitong view yung makikita mo sa labas. Yung mga kulay puti ay yan yung mga cherry blossom. Nakakadagdag attraction especially sa mga turista. Hindi nakakasawang tingnan dahil syempre bago sa paningin natin. Bale, kapag sumakay ka ng cable car ay sa mismong Namsan Tower ka na ibababa kung saan malaya kang makapag-ikot doon sa loob. Madami ang tao dahil isa nga ito sa mga tourist attractions dito sa South Korea. Syempre hindi mo dapat palampasin ang makakuha ng magandang shots dito sa Namsan Tower. Isa din sa mga agaw attention dito ay ang love lock kung saan may mga couple na nag-iiwan ng padlock dito na may kasamang mensahe. Halos ang dami nga naglalagay dito, iba't ibang nationality. Kung wala ka namang dala ng padlock ay pwede ka nang bumili dito dahil may nagtitinda naman yun nga lang mahal na. Kaya sa mga pupunta dyan, magdala kayo ng sarili nyong padlock para remembrance na din dito sa Namsan. Yung iba nga sobrang tagal na dahil kinakalawang na, yung iba naman faded na. Napatigil nga ako dito dahil lakas mga sana all ng message. Mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Sana all. Parang luma na yung ganyang linyahan pero sana tumagal kayo kung sino man kayo. May mga photographer din pala dito, yun nga lang may bayad na pero sulit naman dahil sobrang ganda ng mga kuha nila. Hindi ka manghihinayang.
Kung nandito ka na rin naman, sulitin mo na dahil malay mo wala na next time. Halos nag-ikot-ikot lang kami dito sa Namsan Tower. Tamang picture kung may makitang background. Pwede ka nga mag-picture dito kaya lang hindi mo sila pwedeng lapitan. Ganitong-ganito yung mga napapanood natin sa mga historical drama ng Korea. Hindi na nga kami nagtagal at umalis na rin kami ng Namsan. Sumakay ulit kami ng cable car pabalik at doon na lang kami naghanap ng mga kainan. Masasabi kong sobrang sulit ng araw na to dahil isa na naman sa mga bucket list ko ang na-unlock. Sabi nga nila habang bata ka pa daw gumala ka ng gumala dahil kapag matanda ka na, hindi mo na may enjoy. Annyeong!